Eleanor's POV. Kapansin-pansin na makulimlim na kalangitan na mag-angat ako ng tingin dito. Kaya naman pala halos di pa rin na malakas na hangin ng payo na daladala ko ay dahil sa nagbabantang pagbuhos ng ulan. Napabuga ako ng handle sa isiping baka abutan ako ng paparating na bataw. Bakit ba ngayon pa kung kailan nagmamadali ako? Nagmamadali ako sa paglalakad at halos takbuhin ko ng daan upang makarating na mas maaga sa bus stop. Kung hindi baka wala na ako maabutan na sasakyan patungo sa aking pupuntahan. Mas binilisan ko pa ang paglalakad. Hindi na nga yata yung lakad kundi takbo na eh. Sa pagmamadali ko isang napakalakas na hangin muli ang sumalubong sa akin. Napakamalas talaga dahil maya-maya lang ay makakasama na itong malakas na ulan. Dali-dali kong binuksan ng payong ko dahil hindi ako po pwedeng mabasa. Iniisip ko agad ang aking trabaho dahil kung magkakasakit ako'y paano na ito. Kami lang ni Kuya nagtatrabaho para sa mga kapatid namin. Bata pa lang kami nang mawala si Papa habang mag-iisang taon naman ang aming bunsong kapatid nang iwan kami ni Mama dahil sa hirap ng buhay. Lumaki kaming lahat sa kamag-anak ng aming ama. Hindi rin naging maganda ang kalagayan namin dahil nagpalipat-lipat kami hanggang sa mapadpad sa huling pamilya ni Papa. Di rin nagtagal na pagdesisyonan namin ng kuya ko na umalis sa pangangalaga ng aming tiyahin dahil sa pagmamulapit sa amin ng asawa nito. Wala itong pinatawa dahil pati ang aming nakababatang kapatid, sinasaktan din ito. Para sa akin napakalupit ng kapalaran. Mabuti na lang kasama ko pa mga kapatid ko dahil hindi namin hinahiya ang panghinaan kami ng loob dahil sa buhay na pinagkaloob sa amin na may kapal. Naalala ko tuloy na nasa edad 13 ko kung saan nagsimula ako sa pagtatrabaho sa mga karinderya. Maging ang pangolekta ng mga bote at lata ay pinatulan ko na. Ayaw sana ng kuya ko na magtrabaho ko noon dahil kaya naman daw niyang kumita ng pera para sa aming pang-araw-araw. Pero sa nakikita ko hindi pa rin talaga sapat ang nalilikom nitong pera para sa pagbubuhat ng mga sako-sakong bigas at pangolekta ng mga bote, dyaryo at lata dahil apat kami na kailangan kumain sa araw-araw. May isang sanggol kasi na nakita noon si kuya sa gilid ng daan nang papauwi ito sa amin galing sa pangangalakal at napag-alamang inabandona na ito ng taong nang iwan sa kanya. Kaya kinuha na lamang to ni kuya at kami nang nag-alaga at nagpalaki ng sanggol at tinuring na naming turing na kapatid. Dahil alam namin ang pakiramdam kung gaano kasakit ang pabayaan at maiwanan. Nakakalungkot lang isipin na may mga tao pala talagang kayang iwan at pabayaan ng mga walang muwang na tulad ng sanggol na nakuha ni kuya. Kagaya ng pag-iwan sa amin ni Mama dahil sa walang kwenta nitong dahilan. Mabuti na lang talaga at may responsable kaming kuya. Kung hindi dahil sa kanya ay baka kung ano na rin ang nangyari sa aming magkakapatid. Sa lahat ng pagsasakripisyo at paghihirap niya para sa aming magkakapatid. Kaya pilit ko itong kinukulit upang makatulong na kumita ng pera para sa aming lahat. Nakalaunay na papayag ko rin ito na ikinatuwa ko. Malapit na ako sa waiting shed ng bus na biglang humangin ulit ng malakas. Natangay nito ang payong na hawak ko na kinasira nito. Bad trip! Tumakbo ako papunta sa waiting shed ng bus dahil ayoko mabasa ng ulan at dadatan ko ang mga taong nagkukumpulan. Na makasilong pinilit kong ayusin ang payong na hawak ko pero sandali ako napatigil nang maagaw ang atensyon ko dahil sa amoy ng katabi ko. Yayamanin naman ang pabango. Naibulong ko sa aking sarili. Di na ako nag-abalang tingnan siya dahil kita ko naman sa peripheral vision ko na isa siyang lalaki. In fairness, matangkad siya at parang isang basketball player. Nagmistulan akong duwende dahil bigla ako ng liit sa height nito. Ibinalik ko ang atensyon ko sa aking ginagawa. Mukhang malabo ng maayos ang payong ko. Wala na ako magagawa. Sayang lang dahil binibili pa naman to ni kuya para sa akin. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita na namin ang paparating na bus na maghahatid sa amin sa aming patutunguhan. Ilang minuto ay dumating ng bus na hinihintay namin. Sumakay ako kasama ng iba pang mga pasahero. Tumingin ako sa aking relo at napansin na 3:00 na para ng hapon. Paniguradong malilate na ako kaya naman nang huminto ang bus sa harapan namin, sumabay ako sa iba pang nagkanya-kanyang sakay dito. Nagtatrabaho ako sa isang mamahaling restaurant and it takes 40 minutes bago ko makarating doon. Pero ayos lang sa akin dahil maayos naman magpasahod ang boss ko. Isa pa mababait ang aking mga kasama doon, pati na rin ang aming mga manager. Na makasakay ng bus, agad ako naghanap ng maupuan at napili kong umupo sa dulo sa may bandang bintana. Nang umandar ang bus, napansin kong lalaking katabi ko kanina. Hindi ako pa pwede magkamali dahil natatandaan ko siya dahil sa mamahaling sapatos sa suot nito nang yumuko ako kanina. Alam kong siya yon kahit na hindi ko makita ang mukha nito dahil sa cap na suot nito. Hindi ba siya sasakay? Tanong ko sa aking sarili nang umandar na ang bus at papalayo na sa waiting shed kung saan ito'y nakatayo pa rin. Nagdaan ng ilang minuto na makarating ako sa Kireya. Dito kung saan ako nagtatrabaho.
Hindi rin birong maglakad ng halos 15 minutes upang marating ang backdoor ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Ang kabuuan ng room namin medyo malaki dahil 5 kaming nagpapahinga rito. May isang changing room at isang CR. May mga komportable ding upuan kung saan makapagpapahinga naman kami ng maayos kapag break time namin. Sabay ng kwarto naman ay ang mga kasamahan naming mga lalaki. Habang nagbibihis, narinig kong ingay ng mga kasamahan kong babae. Mukhang nagsisimula na silang maglinis. Sakto lang ang dating ko. Ang simula kasi ng trabaho namin ay alas 5 ng hapon, kaya dapat wala pang 4:30 narito na ako para sa paglilinis. After ko magbihis, lumabas ako ng changing room. Our uniform is simple. White long sleeves paired with a black below the knee skirt with red ribbon. Nang mapansin nila ang paglabas ko, nginitian nila ako. Nandito na ba si Sir Cyrus? Tanong ko sa isa kong katrabaho. Wala pa, malilate daw ng dating. Sagot nito. Tumungo ako dito. Pagkatapos ay ngumiti. Salamat naman. Akala ko mapapagalitan na naman ako eh. Huwag kang mag-alala. Naglinis na kami kanina. Naiintindihan naman namin ang sitwasyon mo kung bakit ka na-relate ko minsan. Nakangiting sambet ni Kali. Laking pasasalamat ko talaga dahil sa kabaitan nito sa akin. Makalipas ang ilang minuto ay narinig namin ng 2 beses na marahang pagkatok sa pintuan. Dali-dali itong binuksan ni Andrew at niluwa ng isang kasamahan namin. Mag-ready na kayo, 10 minutes, sambet ni Calvin. Lumipas ang halos 1 oras na hindi kami magkamayaw sa pagparoot pa rito sa pagkuha ng mga orders ng mga customer. Kasalukuyan ako nasa table 9 at iniintay ang order ng 2 customer namin. Nang mapansin kong panay ang tingin ng lalaki sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, magkasintahan sila ng katabi niyang babae. Nakakailang man pero hindi ko sila po pwedeng iwan. Gosh, lahat naman na nasa menu masarap. Halos gusto ko na tong sabihin sa babaeng may hawak na menu. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, nakapili na rin siya. Sa wakas, nasa isip ko. After kong makuha ang order nila, agad akong umalis. Hindi ko gusto ang mga tingin ng lalaking customer sa akin sa table na iyon. Nakakailang. Pagkatapos kong maibigay ang order sa counter, nakatawag pansin ang ingay na pumalahaw hindi kalayuan kung saan ako nakatayo. Ang pagkakabasag na isang baso. Sinundan ko pa ng tingin ng isa kong katrabaho na nagmamadaling pumunta sa lugar na may nabasag para linisin iyon. Napansin kong wala itong dalang mop. Siguro dahil sa pagkataranta at saring pagtama ng mga mata namin, kaya't sinenasan ko siya na ako na lang kukuha nito. Nagmadali ako ng pagkilos para pumunta sa stockroom, pero bago ako makarating doon ay nadaanan ko muna ang comfort room ng mga lalaki. Pagkaraay pumasok na ako sa stockroom at tiniyaang bukas ang pintuan dahil sandali lang naman ako. Nang makuha ko ng mop, aalis sana ako na mapansin na nakasarado na ang pinto. Nagulat ako tagtaka dahil alam ko na iiwan ko yung bukas. Patungo na ako sa pinto nang biglang may humawak sa braso ko. Kinabahan ako. Nang kumarap ako isang lalaking tumambad sa tapat ko. Hey, wanna play with me? Sambit nito. Hindi ko mapigilan ang pagwawala ng kung ano sa aking dibdib, lalo na makilala ito. Siya ang lalaking nasa table 9 kanina at hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago kung paano itong tumingin sa akin. Bakit siya nandito? Ano bang gusto niya? Ang kapal ng mukha niya pagsalitan ako ng ganong salita. Aakala ba niya hindi ko alam ang ibig sabihin nun? Kapansin-pansin sa mukha ng lalaki ang malisyosong tingin nito sa akin. Kasabay ng paggalaw ng kaliwang kamay nito ay agad akong naalerto. Kinakabahan man ngulit hindi ko pinapahalata. At bago pa man ito maiangat ang kanyang kamay, ay nagsalita na ako. Ano pong ginagawa ninyo rito? Pinilit kong hindi mautal upang maipakita sa kanya na hindi ako natatakot sa presensya niya. Bawal ho kayo rito. Kung maaari ho, lumabas na kayo. Dagdag ko pa. Nakita ko ang pagbagsak ng ngiti nito, maging ang pagkunot ng noon niya. Pinapaalis mo ba ako? Nakataas ang kilay nitong tugon. Mukha yatang na insulto to dahil sa pagpapaalis ko sa kanya. Do you even know me? Ani niya habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Napaatras ako dahil doon. Hindi ko na lamang pinansin ang kanyang tinuran at aalis na sana nang hinawakan niyang braso ko. Natigilan ako ngunit di ko pinahalata. Natatakot ako dahil doon bagkos. Sinamaan ko siya ng tingin na dahilan ng pagsilay na nakakasar ng ngiti sa kanyang mga labi. Bitawan mong braso ko. May diin kong pagkakasabi. Ngunit kanya lamang pinagsawalang bahala ito at akmang hahawakan niyang aking mukha. Bago pa man niya ako mahawakan, mabilis kong sinuntok ang mukha nito dahilan kung bakit ito bumagsak sa sahig. Pagkatapos napatingin ako sa CCTV sa loob ng kwartong to. At least may ebidensya ako nagpapatunay na self-defense nga ang ginawa ko. Nang mahimasmasa na siya sa gulat at suntok na natamo,
Dali-dali niya akong ginapang at inilang pa ako. Dahilan ng pagbagsak ng katawan ko at mauntog ang aking ulo. Napasulip ulit ako sa kamerang nakatutok sa amin sapagkat may kakayahan itong madetect ang mga movements ng taong nasa loob ng kwartong ito at na-detect niya na sinusundan nito ang bawat galaw mo. Wala bang may nagbabantay sa CCTV room ngayon? Naisambit ko ng malakas. Nakadapa akong bumagsak. Naramdaman kong binitawan ng lalaki ang aking paa that made me switch to my position, facing him. Subalit kasabay nitong paggapag niya upang pumaybabaw sa akin at dahil do isinipa ko ng pagkalakas-lakas ang kayamanan niya. Napadaing siya sa sakit at nagpagulong-gulong sa sahig. Don't you dare mess with me. Dahil kahit wala pang CCTV dito, hindi kita aatrasan. Bastos ka! Nang gagalaiti kong sabi. Tatayo na sana ako na marinig ko ang yabag ng mga paang paparating sa kung saan kami naroon. Parang palabas na lang kung kailan tapos ng bakbakan at patay ng kalaban doon pararating ang tulong. Nice! Pagkarating nila'y kitang-kitang gulat sa kani-kanilang mga mukha. Hindi nila alam kung kanino sila lalapit. Sa akin, na ngayon nakaupo sa sahig o sa lalaki na mimilipit ngayon at may dugo pa sa gilid ng labi. Pinilit ko namang tumayo dahil wala ata silang balak tulungan ako. Nakita naman ng mga kasamahan kong hirap sa pagtayo ko kaya agad nila ako nilapitan at inalalayan. Ganon din ang mga kasamahan kong lalaki na ngay bitbit ng lalaki hindi man lamang makatayo. Nakakaawa pero deserve mo yan. Lumabas na kami ng kwarto at nakita namin ang mga taong nakikiusyoso sa may entrance kung saan papasok sa comfort room at stock room. Halos magulat sila sa itsura ng lalaking bitbit ng mga kasamahan ko. Bago ko pa mga maihakbang ang paa ko, nakita ko naman ang babaeng magkadikit ng mga kilay at halos umusok ang ilong na papunta sa akin. What did you do to him? Tanong nito. Nginitian ko naman sa at napansin ng insulto sa mukha nito. Ginawa ko lang ang dapat sa mga taong katulad niya. Walang emosyong sagot ko. Halos siguro niya ako muli pero nahawakan siya ng mga kasamahan ko. Don't touch me, you dirty people! Sigaw niya sa mga kasamahan kong halatang nagpipigil sa ginawa nito sa akin. You bitch! If I know, nilandi mong boyfriend ko at ngayon pinapalabas mo na may gagawin siyang masama sa'yo. Galit niyang sigaw sa akin. Ipinagtataka ko rin yan. Sabi ko tinignan siya. Marahil may nakita siya sa akin na hindi niya nakita sa'yo. May diin kong pagkakasabi. Hindi ko na inaksaya pa ang panahon ko sa mga tulad mo na ang taas ng tingin sa sarili. Para maniwala ka nga na nagawa ng boyfriend mong ginawa niya, hahayaan kita na ikaw ang unang tumingin sa CCTV footage. Siguradong mas masakit pa sa sampal iyon kapag nagkataon. Saad ko rito. Pagkatapos kong sabihin yon, paalis na sana ako nang bigla ko nitong sugurin. Sa kasamang palad ay hindi ko napigilan ang pagsampal niya sa akin. Tababingi ang ulo ko sa lakas ng sampal nito. Napasinghap ang mga taong nakapaligid sa amin. Hindi pa ako nakaka-recover sa kanyang sampal nang tinangka niyang muling sampalin ako ngunit may pumigil sa kamay niya. Try to lay your hands again on her and you will face hell. Napatingin ako sa lalaking pumigil sa babae. Hindi ko makita ang mukha nito dahil natatakpan ito ng babaeng kaharap ko at tanging boses lamang niya ang naririnig ko. Halos namigin ako sa boses na pumigil sa babae. Nakakatakot ang boses niya. Yumuko ako dahil sa kaba na mapansin ko ang sapatos ng lalaking pumigil sa babae. Pamilyar ang sapatos niya. Nang ma-realize kong sapatos to ng lalaking nakasabay ko sa waiting shed, ay mabilis pa sa 4:00 umangat ang ulo ko upang makita ang mukha niya. Siya? Nasabi ko na lamang nang makita kong mukha nito nang tanggalin niya ang cap na suot. Ngunit ako naman ngayon ang nagulat dahil ang lalaking pumigil sa sampal ng babae at ang katabi ko kanina sa may waiting shed ay ang lalaking nagligtas sa buhay ko noon. Ang lalaking mahal ko. Flashback. Eleanor's POV. OMG, look at the trash over there. Napuno ng tawanan ng paligid na para akong nakakatuwang bagay sa harapan nila. Nangungutya ang kanilang mga mata na parang nandidiri sila sa kanilang nakikita. Nakaupo ako ngayon sa malamig na sementong daan matapos akong ipinagtulakan ng mga babaeng walang magawa sa buhay kundi manghusga at tumapak ng kapwa-tao. Kaya kong ipaglaban ang sarili ko pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Pag pinatulan ko sila, mawawalan ng trabaho si kuya. Ayoko mangyari yun. Pinagmasdan ko ang mga gamit kong nagkalat sa daan, napawang mga sirana at puno ng dumi. Ang isa doon ay pinilit kong abutin ngunit hindi ko pa man naaabot ay nakita ko ng tinatapakan na nito. Ano bang nagawa ko sa inyo at ginaganito niyo ako? Tanong ko sa kanila. Hindi ko pa inaangat ang tingin.
Because a trash like you should not be treated this way, cuz. Looking at you right now, you really look like one. Anang babaeng nangungutyang tono. Nakakasawa ng ganitong eksena na kung saan ang mga mahihirap ang naaapi at ang mga mayayaman ang nang-aapi. Sinasabihan nila kaming basura dahil sa estado ng aming buhay, habang silang nasa mataas at maayos ng pamumuhay, pero ang ugaling pinapakita ay ugaling mas masahol pa sa basura na nasa harapan nila ngayon. Hindi ko na lamang binigyang pansin ang kanyang sinabi at akmang tatayo na sana nang bigla akong sabunutan nito. Siya ang tinutukoy kong anak ng amo ni kuya. Bitahon mong buhok ko, please. Nasasaktan ako. Saad ko at pinipilit tanggalin ng kamay sa aking buhok. Nagmamakaawa ko dahil yun lang ang magagawa ko ngayon, ang magmakaawa. Dahil pag may sinabi ako masama sa kanya, isang tawag niya lang sa tatay nito mawawala ng trabaho si kuya at magugutom ang mga kapatid namin. Yon ang ayaw kong mangyari, kaya kahit nasasaktan ako, tinitiis ko lang dahil walang magagawa ang pakikipaglaban kung sa una't huli wala ka na talagang laban. Did you hear that, girls? She's begging for me to let go of her hair. Sabi nito sa nangungutyang tono. Narinig kong nagtawanan ng mga kasama nito. Akala ko ba matapang ka? Tanong nito sa akin. Or maybe you are afraid to fight me because your older brother might get fired, right? Napansin kong awa sa mga mata niya. Ngunit alam ko ito'y pakitang tao lamang. How pitiful. Sabi nito sa akin na hanggang ngayon, hawak pa rin ang buhok ko. Tama na please. Gusto ko silang patulan at iparamdam ang ginagawa nila sa akin. Okay, titigilan ka na namin in one condition. Aniya habang nakaarko ang isang kilay. Lick my shoes. Napakunot noon naman ako sa sinabi niya. F4 ang peg, pero walang ice cream yung sapatos niya. Tinignan ko naman ang sapatos ito dahilan pang pagtawa nila na parang alam na nila ang desisyon ko sa pagtingin ko pa lamang sa sapatos nito. Binitawan niyang buhok ko. Itinulak muli para dumapa ako at dilaan ang kanyang sapatos. Gagawin ko to para matapos na at di na nila ako muli pangguluhin. Dahil pag pinagpatuloy pa rin nila ito, hindi ko nahayang tapakan muli nilang pagkatao ko. Itinaas niya na ang sapatos niya, senyales na dapat ay simulan ko na. Ngunit ilalapit ko na sanang mukha ko sa sapatos niya na may bigla ako narinig na boses. Nakayuko ako ngayon. Halos matakparan ng buhok ko ang aking mukha. Narinig ko ang ilang singhapan ng mga taong nanonood sa kaguluhan. Biglang umingay. Napuno ng bulungan ng paligid na parang may dumating na artista. Sa aking kuryosidad, inangat kong aking tingin para malaman ko kung sino bang nasa harapan. Nakatalikod na ngayon sa akin si Sarah matapos marinig ang mga bulungan. Parehas kaming natigilan nang makita namin ang nagmamay-ari ng boses na nangangahas pigilan siya. Anghel nga, ang gwapo. Nakatayo ngayon na isang lalaki sa harapan ni Sarah. Tindig pa lang sumisigaw na ang kagupuhan. Nakapaskil sa mapula-pula niyang labi ang pagkaasar. Heart naman, pipili ka na lang na matitipuhan. Yun pang hindi ko maaabot. Kung titingnan mo ang kabuuan niya, mahahalata mong mayaman siya. Mula sa damit na mamahalin, kutis sa parang hindi naghirap. Napansin kong sinulyapan niya ako kaya dali-dali akong yumuko. Hindi ko nga alam ba't nakaramdam ako ng hiya. What is going on here? Narinig kong tanong nito kaya tumingala akong muli at tinignan ko kung anong nangyayari. Oh, nothing babe. Sabi ni Sarah na mapagtantong para siyang tangang nakatitig lamang sa lalaki. Babe, jowa niya ba yung lalaki? Love is blind nga. Nang tumingin muli ako sa lalaki, halos mapatras ako sa takot na mapagmasdan ng lalaki na ngayon parang napapaligiran ng madilim na aura sa katawan at ang mapapulang labi niya na ngayon may nakakainsultong ngiti. Who do you think you are to call me such thing? Nakikita mo ba ang mukha mo sa salamin? Nakakainsulto niyang simbit. Tinignan niya si Sarah mula ulo hanggang paa. Mukha kang basahan, ani niya. Dinig ko naman ang mga hagikikan sa paligid. Nababaliktad ata ang sitwasyon. Ngayon siya naman ang pinagtatawanan, pero masyado naman yatang matabil ang dila ng lalaking ito. Umalis ka na nga sa harapan ko. Nababalasta ako sa pagbumukha mo. Inis itong sambit. Girl, halika na. Kanina ka pa nakatulala lang dyan. Dinig kong wika ng kasamahan niya. Nakakahiya na. Look, oh, pinagtatawanan ka ng mga tao. Nakatulala ka pa rin dyan? Bulong nito. Nang ma-realize niyang mukha na nga siyang tanga, iniwas siya ng tingin sa lalaki. Binaling muli ang kanyang paningin sa akin. You! Mula rito sa aking pagkakaapoy, nakikita ko ang galit at pagkapahiya sa kanyang mukha. Kasalanan mo to. Sa tingin mo tapos na ako sa'yo? Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. Pagkatapos sabihin yon, hinila na siya ng mga kasama niya.
Na makita kong malayo na sila'y sinimulan ko ng pulutin ng mga gamit ko na malapit lamang sa akin. Tapos na po ang palabas. Makakaalis na po kayo. Salamat sa panonood. Dinig kong pasigaw na saad ng lalaki. Change of attitude? Pagkatapos kumako ang ilan sa mga gamit ko, tumayo na ako at pinagpagan ang nadumihan kong pantalon. Ngunit natigilan ako sa gulat na makita kong may pumulupot sa mga ilang gamit ko na malayo sa akin. Napansin kong nakuha niya ng lahat ng mga gamit ko kaya pumunta na siya sa gawi ko. Kinakabahan ako. Ito, okay ka lang ba? Nagulat ako sa tanong niya dahil akala ko iinsultuhin niya rin ako kagaya ng ginawa nito kay Sarah. Ngunit nagkamali ako dahil inabot niya sa akin ang mga gamit ko at tumingin sa akin na may ngiti sa kanyang labi. Oo, salamat. Naisagot ko na lamang dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na kinakausap niya ako ng maayos. Ang akala ko kasi masama talagang ugali niya at gusto niya lang ipahiya si Sarah kanina. Mabuti naman, tulungan na kita dyan. Parang ang bigat ng mga dala mo eh. Kinuha niya naman ang sako ng bote at binuhat ito. Buti na lang hindi ito pinagbabasag kanina ni Sarah. Mabebenta ko pa to eh. Hindi na ako umangal sa pagpresenta nito dahil malaking tulong iyon sa akin. Sinulyapan ko naman ang lalaki at nakita kong hirap na hirap siyang buhatin ang mga bote sa sako. Nang mapansin niyang nakangiti ako sa kanya, bigla siyang tumawid ng tayo at pinakitang di siya nabibigatan. Hindi ko naman pinahalatang natatawa ko sa itsura niya at baka magbago pang isip niyang tulungan ako. Tinalikuran ko na siya at sinimulang buhatin ng karaton na puno ng mga gamit ko na may mahagip ang aking paningin. Sa aking harapan, makikita ng isang lalaki na bigat sa dala nitong sako na puno ng bote. Halos matawa ko ng malakas nang mula sa salamin ng kotse ay nakikita ko ang pangyayari sa aking likuran. Hindi na makalakad ang lalaking hanggang ngayon hindi ko pa alam ang pangalan. Mukhang hindi siya sanay sa pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Kasi sa itsura niya pala ngayon napawisan na agad, mukhang lumakitang walang trabaho sa buhay. Hinarap ko naman siya at napansin ko biglaan niyang pagtayo ng tuwid na nakangiti niyang mukha ang sumalubong sa akin. Kaya mo bang buhatin yan? Tanong niya sa akin na tinignan ang buhat kong karton na puno ng mga gamit ko. Nilipat kasi kami ng bahay, kaya dala ko ito. Dapat ako nga magtanong sa inyo niyan eh. Parang hirap na hirap ka na sa pagbubuhat pa lamang. Hindi ko napigilan na tumawa na mapansin ko ang pagpula ng mukha nito. Senyales na nahihiya siya. Oh, sino may sabing nahihirapan ako? Kaya ko pang buhatin yung dala mo eh. Pagyabang niya kahit alam ko na hindi naman totoo. Wag na, kaya ko na tong buhatin. Natatawa kong saad. Kinalikuran ko na siya. Ihahakbang ko na sana ang aking paa nang marinig kong bulong nito. Kaya ko to. Aniya na nagpangiti sa akin. Nakakailang katahimikan habang naglalakad kami ngayon ng sabay. Sinabayan niya ang lakad ko kanina dahil may nakita siya mga aso na nag-aawayan sa daan. Natakot ata. Iniisip ko lang na wala akong kasama nang bigla niya akong tinanong na hindi ko inaasang tatanungin niya dahil na ng paghinto ko sa paglalakad. Ngayon, ganoon din siya. Ano nga palang pangalan mo? Nakita ko namang iniiwas niya ang paningin niya. Sa akin, Eleanor, sagot ko sa kanya. At napansin kong pagkunot noon ito, makalipas lamang ilang segundo. Hindi mo ba tatanungin ang pangalan ko? Tunog tampo niyang saad. Nang tignan ko siya ay nakalabi ito habang nakayuko. Hindi. Bakit ko naman tatanong ng pangalan mo? Tanong ko rito na ngay gulat at hindi makapaniwala kung tinitingnan. Ang daya, dapat tanongin mo rin ang pangalan ko. Kakainis ka naman eh. Saad nito, sa inis niya inunahan niya ang paglalakad at iniwan ako. Natatawa ko naman pinagmamasa ng hirap ng paglalakad niya. Inaasar ko lang naman siya eh. Bago pa siya makalayo, naglakad na ako, tinabol ko siya. Kinalabit ko naman ito ngunit hindi niya malang binigyan ng pansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. I feel so comfortable around him. Laking pasasalamat ko rin na tinulungan niya ako kanina at ngayon. Kinalabit ko muna siya na ilang beses at nung di pa rin ako tumigil, inis niya akong hinarap. Ano ba? Kita mo nag-e-emote ako eh. Napatigil naman ako sa narinig ko at natawa ng tuluyan. Isip bata, bakit ka ba kasi nag-e-emote dyan? Nangingiting tanong ko. Ngunit umirap lang ito at hindi sumagot. O sige na nga, pagsukong wika ko. Ikaw anong pangalan mo? Tanong ko at nagpaliwanag ng mukha niya at mabilisang sinagot ang aking tanong. Zayden San Galvez. Diba ang ganda ng pangalan ko?
Nakapaskel sa mukha niya isang ngiti na abot hanggang tenga. Ang cute lang. Kung kanina ako ang iniwan niya, ngayon ako naman ang nang iwan sa kanya. Ang lakas ng hangin, pati pangalan pinagyayabang. Napapansin kong di pa siya nakakasabay sa paglalakad ko. Sinulyapan ko siya at napansin kong dismayado niyang mukha. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nakita ko si kuya mula sa malayo. Naaligagang tinignan ang cellphone niya. Mukha rin siyang kinakabahan. Malayo-layo pa rin ang distansya namin sa isa't isa, ngunit nakikita kong muli sa bawat ekspresyon ng mukha niya. Sa kuryosidad ko kung ano nangyayari, ay pasigaw ko siyang tinawag. Kuya! Nakita kong napahinto ito, ngunit hindi mo lang pinansin ang tawag ko at tinignan pa rin ang cellphone niya. Narinig ko naman bumulong si Zayden sa likuran ko na ikinatawa ko ng bahagya. Kuya? Bulong nito. Bago pa siya magtaka ng tuluyan, tinawag kong muli si kuya at siniguradong sa pangalan nito ko siya tatawagin. Kuya Liam! Sigaw ko. Nakita ko namang naging malikot ang mata nito sa paghahanap sa akin. Marahil ay nakilala niya agad ang boses ko. Nang tuluyan niya na ako makita ay tila lumiwanag ang mukha nito para nakahingato ng maluwag. Tinakbo niyang distansya namin at nung makalapit siya sa akin, kinuha niya agad ang karga kong kahon. San ka ba galing ha? Nag-alala ako sa'yo, alam mo ba yon? Bakit hindi mo ako sinabihan kung saan ka pupunta? Nakita ko naman ang pinaghalong galit at pag-alala sa mukha nito. Sorry kuya, may dinaanan lang ako kaya hindi ako agad nakasunod sa'yo. Paghingi ko ng tawad. Alam ko namang nag-aalala lang siya kaya siya nagagalit ngayon. Ahem! Muntik ko nang makalimutan. Nakasama ko nga pala si Zayden. Hindi nakaligtas sa aking paningin ang pagsilip ni kuya sa taong nasa likod ko. Kuya, si Zayden, nakilala ko siya kanina lang at nagpresentang tutulungan niya ako sa pagbubuhat sa mga bote. Napansin ko namang napalunok ng laway si Zayden. Hi po, Naputo lang dapat ay sasabihin ni Zayden nang biglang sumabat si kuya. Anong intensyon mo? Bakit mo tinutulungan ang kapatid ko? Tanong ni kuya. Nakita ko naman ang laki ang mga mata ni Zayden na kalaunan naging seryoso. Syempre po, kahit ikaw po nasa sitwasyon ko, tutulungan mo rin ang isang taong hirap sa pagbubuhat itong mga bote. Tinuro niya pa ang buhat nito. Kapag may nakita ka nangangailangan ng tulong at nahihirapan sa dala niya, di ba po tutulungan ninyo? Babalik pang tanong nito kay kuya. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi niya binanggit ang pangyayari noong inaaway ako. Nakita ko naman tumango si kuya na pinakitang sumasang-ayon sa sinabi nito. Ganun ba? Salamat sa pagtulong sa kapatid ko. Saad ni kuya at ginitian si Zayden. At hindi ko akalain na sa pagtatagpo namin iyon ni Zayden ang magpapabago sa buhay ko. Ang lalaking magpapatibok ng puso ko. Ang lalaking unang magmamahal sa akin.